Alam mo, yung gaya ng sinabi ko noon pa, yung protective custody, dapat para sa lahat ng mga tumitistigo yan, yung mga umami na, kanilang mga partisipasyon, kailangan mo talaga bigyan mo ng protection sila sapagkat dalawa lang ang mangyayari dyan. Either patayin yung mga yan o magpatiwakal. Mm. Kaya kailangan 24 oras binabantayan mo yan. Mm. Ang problema, kung ituturo nila ang talagang utak, ang pinaka-mastermind ng lahat na yan. Ang problema, mukhang hindi. Tinuturo lang nila yung mga mabababang accomplices, hindi yung pinaka-mastermind. Wala. Mm. Puro lang, puro lang forma ang ang DOJ, ang ombudsman, wala tayong nakita. Kahit yung mga Blue Ribbon Committee yan, Mm. puro ano lang puro investigasyon, wala naman nangyayari. Hanggang ngayon, di ba, pinapatawag si Martin Romualdez, inaabsuelto pa ng chairman, si Pinky Boy, walang mangyayari dyan. Pagdating dyan sa mga kulong-kulong, uh, sanay yan. Sanay siyang makulong, sanay na makasuhan, sanay din na maabsuelto. Ha? Mm. Hindi siya sanay yung siya yung makonvict. Doon siya hindi sanay. Mm. Kaya hindi ako nag-aalala dyan. Kung sasabihin mo, magdarana siya, sanay na yan. At saka nung huli ko siyang makakausap sa isang event, alam niya na talagang uusigin siya. Mm. Unang-una, yan naman alam na nating lahat yan. Mm. Yung nakarang impeachment sa kanya, inamin na ng mga kongresista na kaya sila pumirma dahil yung pondo para sa kanilang mga distrito ay mawawala kung hindi sila pumirma. Yan lang naman ang dahilan daw kaya sila pumirma ng impeachment. So madalit sabi, hindi lang, in addition to that, siguro meron pang mga bonuses pag Mm. ikay pumirma. So in addition sa fundraising, ang original of course na layunin ng impeachment ni Inday Sara ay upang mawala siya, mabura sa Ayan. kailangan merong konsiderasyon yung mga pipirma. Yun na nga yung fundraising na tinatawag. Maliban pa sa kailangan ng mga distrito nila, baka meron pang dagdag na bonus. O alam na naman natin lahat yan. Kaya Mm. yung sinasabi ni Inday Sara, totoo yung lahat yan. Mm. Moro-moro lang yan kahit ano pang proseso sabihin mo dyan. It's a numbers game. Mm. Whether yan well written or not well written, whether yan may grounds, merong grounds o walang grounds, Mm. wala lahat yan. Labanan ng bilang yan. Ang ang Presidente Marcos Jr., hawak niya ang Kongreso. Alam natin lahat yan. Kaya walang mangyayari dyan. Kung totoo yung sinasabi ng Malacanang, dibuksan nila ang mga sarili nila sa investigasyon dyan sa Senado, sa Kamara de Representante, yan sa ICI. Ang problema, hindi. Ang pinalalabas ng presidente, wala siyang kinalaman. At siya pa nga nag-expose. Kung totoo sinasabi niya na lahat ay walang nangingibabaw sa kaparaanan ng batas o ng rule of law, o edi paimbestiga din siya. Bigay niya sarili niya ka-investigasyon Mm. para magkaalaman. Kung hindi niya gagawin yun, lahat sa puro kalokohan.
Ayan. Kung meron siyang personal na kaalaman sa anomalya, di makakatulong. Kung wala, o di hearsay lang siya. Mm. Ayan. Hayaan natin nandiyan na yun sa hukuman, hayaan natin, tingnan natin kung anong mangyayari. Ang regla dyan, kung sino ang pinaka least guilty, yun ang po pwede. Pero kung ikaw ay most guilty or equally guilty with the principal, hindi ka pa pwede. Mm. Diba, inamin na nga nila eh. Inamin Mm. na nila eh. Inamin nila na kasama sila. At may mga ebidensya na tumanggap sila Mm. at nakikita sa kanilang lifestyle. O, kung pagbabasihan mo, ang ebidensya ang itatapon sa kanila, talagang hindi sila makakapasok sa witness protection program. Mm. Unless, mapakita nila na napilitan lang sila dahil sa mga kalakaran na maaaring makaapekto sa kanilang buhay at mga Mm. anak. Kumbaga, under the point of a gun. Pero yan kailangan probahan mo sa hukuman. Medyo mahirap probahan yun. Alam mo, yung gaya ng sinabi ko nung pa, yung protective custody, dapat para sa lahat ng mga tumitistigo yan, yung mga umami na, kanilang mga partisipasyon, kailangan mo talaga bigyan mo ng protection sila sapagkat dalawa lang ang mangyayari dyan. Either patayin yung mga yan o magpatiwakal. Mm. Kaya kailangan 24 oras binabantayan mo yan. Mm. Ang problema, kung ituturo nila ang talagang utak, ang pinaka-mastermind ng lahat na yan. Ang problema, mukhang hindi. Tinuturo lang nila yung mga mabababang accomplices, hindi yung pinaka-mastermind. Wala. Mm. Puro lang forma ang DOJ, ang ombudsman, wala tayong nakita. Kahit yung mga Blue Ribbon Committee yun, puro ano lang puro investigasyon, wala naman nangyayari. Hanggang ngayon, di ba, pinapatawag si Martin Romualdez, inaabsuelto pa ng chairman, si Pinky Boy, walang mangyayari dyan. Meron na tayong dyan, posisyon, kahapon pa yata, sabi natin, yung voluntary surrender is a mitigating circumstance. Mm. So kung mapatunayan siyang guilty, o di 1 degree lower, Mm. may bibigay sa kanya, mababa ang sentensya niya. So, pagdating naman dun sa pagkakulong niya, alam po ninyo, sanay na dyan si Senador Bong Revilla. Sanay na siyang makulong, ilang taon na nakulong yan Sanay na siya sa kaso. Hindi ba naging kliyente ko yan? Kliyente ko yan sa Cavite, several years ago. How many years ago? 10 years ago, 12 years ago. Mm. Di ba, inaapisan doon tayo nag-abogado sa kanya. Nakalasot naman siya. Ngayon, pagdating niya sa mga kulong-kulong, sanay yan. Sanay siyang makulong, sanay na makasuhan, sanay din na maabsuelto. Mm. Hindi siya sanay yung siya yung makonvict. Doon siya hindi sanay. Mm. Kaya hindi ako nag-aalala dyan. Kung sasabihin mo, magdarana siya, sanay na yan. At saka nung huli ko siyang makakausap sa isang event, alam niya na talagang uusigin siya. Mm. Pinag-iinitan siya. Kaya, hinarap niya na lang. Yan ang problema, Kiko. Yung ginawa mong yan, inamin mo na ikaw ay nagkamali. Nagkakusa ka ng mali. Mamamantsahan ang kredibilidad mo. Yan ang problema. Kaya mag-ingat kayo. Kung gusto niyong mapanatili ang inyong reputasyon bilang kapanipaniwalang tao, huwag niyong mantsahan. Bago kayo magkakusa,
siguraduhin niyo muna na may katotohanan at may ebidensya. Pero, well, alam po ninyo, yung mga politiko, sabi nga, bad publicity is always a publicity. Mm. Makikilala siya at nakilala na nga siya. Kaya lang, kung kilala ka nga at merong kang ginawa na pagdududahan ka, hindi pa rin maganda yon. Alam po ninyo, mas maganda yung pag ikaw ay dumaan sa mga tao, ikaw ay binabati, niyayakap, nagpapa-picture sa'yo, at pinupuri ka. At kahit na nakatalikod, pag dumaan ka, hinahangaan ka, pinupuri ka nila. At maririnig mo, hindi yung pag ikaw ay dumaan sa tao, makikita mo yung pag-ismit ng muka, yung galit sa'yo, o kaya naman, buburahin ka pa, may maririnig ka. O kaya, kahit na kayo isang politiko, kailangan panatilihin nyo ang isang magandang reputasyon bilang isang tao na hindi sinungaling, hindi mapang-abuso, at mababa ang kalooban. O kaya yun si Robin Padilla. Ayan. Ayan isang ehemplo na hindi nang-aabuso at hindi namamantsahan ang reputasyon sa punto ng pagsisinungaling o kaya naman sa pagnanakaw. Mga ilan lang yan, mga ilan lang ang napupuri natin dito, yung mga ganyan. Yan ang gayahin nyo. Gayahin nyo si Presidente Duterte. Presidente Duterte, kahit anong paninirang gawin nila, pagyurak sa kanyang pangalan, pinakulong na, inaresto na. Pero tingnan niyo, taong bayan, mahal siya. Kasi alam nila ang tunay na karakter ng taong ito. O yan, gayahin ninyo. Kaya kayong mga batang politiko, Kiko, you should learn from that. Ganon din si Libiste. Mag-aral ka rin. Matuto ka sa mga aral na ibinibigay sa inyo ng mga nauna sa inyo para hindi masira ang mga kredibilidad ninyo. Hindi mo sinabi na natin na maganda yung balita na nakakuha ng gas. At sa ngayon sa mga nag-aral dyan, mga isang taon ang magiging mura ng energy kasi meron na tayong gas. Pero isang taon lang daw eh. Pero kahit na anong sabihin mo, malaking tulong pa rin. So keep on discovering gas, oil. For all we know, nandyan lang yan. Pero walang kaugnayan yung sinasabi mong politika. Kahit pa magkagulo sila sa politika, basta yung mga trabaho ng naririyan, yung ginagawa nila. Hindi naman mga politiko yun nandiyan. Mga engineers. So, yan. So, bagay nga, Attorney Sal. Yun lang. Ito naman po, dako na po tayo sa mga mensahe ng ating mga kababayan. Mula kay Mel, YouTube comment, "Good morning, Attorney Sal. Panelo, strategy nila yan, Attorney Sal, dahil siya ang abogado ni FL laban sa disbarment ni Attorney Glenn Chong." Sino kayang tinutukoy niya dito? Nakikinig yan sa mga komentaryo natin. Ayan. No-fit niya lang. Meron pa siyang katanungan, Attorney Sal, ha? Wala po bang batas na magpaparusa sa mga nagsasampa na impeachment, kunyari, para lang maprotektahan lang ang isang politician? Meron. Malicious prosecution is a crime. Ayan. From Kels Raquel, "Good morning, Attorney Sal, Panelo, and SMNI. Secretary Bonoan, hawig niya yung namatay na isang congressman. Si Congressman Acop ba yun? Yung namatay, hawig siya. Hawig daw ba ni Bonoan, Attorney Sal? Si ano? Wala namang saysay yung sinasabi mo. Kalimutan mo na yung mga kamukha. At patahimikin mo na, namatay na yun.
Oo nga, attorney. Ito naman po from IR Channel, gumawa lang ng bagong script ang Blue Ribbon. Waste of time and resources ang Senado. Pero ang sinabi ni Gatchalian kay Secretary Bonoan as a sect and leader, bakit hinayaan niya mangyari yon? Si Marcos as a leader, bakit hinayaan nilang or niyang mangyari itong korupsyon? Dagok ito kay Marcos Jr. at sa lahat ng nasa Malacanang. Yan. Hintayin natin ang testimonya ni Bunoan. Kaya lang sinabi natin, ang karanasan ko yung Bunoan, matino. Kasi may sinumbong ako dyan na direktor, Hmm. sa korupsyon, tinanggal niya. Ngayon, isa pang maganda sa kanya, bumalik siya. Hmm. Kasi kung guilty ka, hindi ka na babalik, nakatakas ka na eh. Pero dahil bumalik, abangan natin kung ano pa ang mga maaaring sabihin niya. Ayan. From Roch Janet, yung kung sana hanggang ngayon si Senator Marcoleta pang BRC hindi sana tapos yung Senate hearing for flood control scam na at may karugtong pa siya, Attorney Sal. Yang paglabas ni Congressman Leandro Leviste sa mga files sa anomaly ay parang karugtong sa nilabas ni Tatay Digong about sa MOOE kasi meron din si Kong Leandro. Ano pong comment nyo dito, Attorney? Alam po ninyo, kahit na sino chairman yan sa Blue Ribbon Committee, walang mangyayari dyan. Hanggat ang majority ay kaalyado ng administrasyon, walang mangyayari sa Blue Ribbon Committee. Ayan. From Michelle De Castro, ikaw lang ang maingay na ombudsman at sagad sa pamumulitika. Hindi yan trabaho na isang ombudsman ang magbigay ng opinyon sa isang politiko. Pag-imbestiga sa mga korap sa gobyerno ang dapat mong ginagawa. Ikaw ang tanod bayan. Hindi mo trabaho ang pamumulitika. Anay ka din sa lipunan kung ganun ang ginagawa mo. Naku, mensahe niya kay Ombudsman Attorney Sal. Matagal na alam ng taong bayan niya, Michelle. From Rosaline, if the Congress will not impeach BBM, OFWs must not send remittances if possible because most Filipinos want a change of governance. We must unite or it will be the downfall of our country. Ano po masasabi niyo sa mensahe ni Rosaline, Attorney? Pakinggan yan Siyempre, maaari bang hindi mag-remit yan? Una-una, kailangan ng pamilya nila. Pangalawa, nakakatulong sa ekonomiya natin. Kung gusto niyo magbago ang pamahalaan, lumabas kayo sa kalye. Lumabas kayo sa kalye, sumama kayo sa mapayapang kilos protesta. Yung mga organizers, gawin nyo. Kung hindi linggo-linggo, mas maganda araw-araw. Pareho ng ginawa namin nung panahon sa tatay ng Presidente Marcos Jr. Ayan. May katanungan si Victor Soco, Attorney Sal. Attorney, 4 na buwan na po akong hindi sinasahuran. Pwede niyo po ba akong tulungan? O, kung hindi ka sinasahuran, punta ka sa PAO, Public Attorney's Office. Yung Public Attorney's Office, libreng abogado dyan. Magaling ang mga abogado dyan. Hindi pa kayo pagbabayarin. Punta ka na doon. Sabihin mo, pinapunta kita doon. Magaling din yung kanilang head dyan. Ayan. Sasabihin nyo lang na si Attorney Sala nag-recommend sa inyo, mabibigyan kayo ng action at legal na tulong. At meron pa pong pahabol ng mga pabati, Attorney Sal, bago po tayo tuluyan magtapos. From Mel, good morning mga kapartners. At from Clarita Gandule, Nepdrox, Odanil Esnobil, si Imelda Tulip, at si Gilbert Labrador. Yan, mga avid viewer po natin sa ating programa, Attorney Sal, sa YouTube. At yung iba rin po ay nanonood from abroad, Attorney Sal. Ayun nga pala, bago tayo magtapos. Yes. Gusto kong pasalamatan yung mga OFWs ng Hong Kong. 3 araw tayo doon. Lalong Biyernes hanggang Linggo. At nakasalamuhan natin ako Sus Mario. Kamusta po sila? WCS Central. At siyempre, tuwan-tuwa naman sila. Nakita-kita kami. At nagipagsayawan pa tayo siyempre, may nakisama naman tayo. Sinayaw natin yung Opaline Dance. Oo nga. Nabibis na si Digong. Sabi ko sa kanila, lahat naman tayo namimiss natin. Tinanong nga ako, kailan kayo bibisita? Bumisita na ako, kako.
Mm. Pumunta ako doon noong September 23 sa The Hague. Kasama ko si Jovi Mm. ng taga Silang. Ang problema, hindi naman ho kami makakapasok Mm. dahil limitado lamang ang pinapapasok sa The Hague. Mga miyembro lamang ng pamilya o kaya yung binubuo ng kanyang legal team. Dalawang abogado lang yon, pareho Mm. na yuan, walang abogadong Pilipino. O kaya kami, alam niya, alam ni Presidente Duterte sa pamamagitan ng kanyang mga anak ang bumibisita na tayo nang galing doon. At meron tayong mga photo of Mm. nagpa-picture na lang tayo doon sa building kung saan siya nakakulong. Hanggang doon na lang tayo eh. Mm. Kaya binabalak na naman natin. Hopefully, hindi natin malaman kung paano tayo makakapasok noon eh. The Mm. only way na makapasok tayo is maging miyembro ako ng defense team. Pero Mm. meron siyang defense team eh. Kaya tingnan natin. Nag-iisip pa ako ng paraan paano ko mabibisita yung kaibigan ko. Mm. Pero this year, Ay, Attorney Sal. tayo makapasok. Pupunta natin kasi nakakarating naman sa kanya. Yung pagpunta ko ng September 23, Mm. nakarating sa kanya yun. So, No. sa susunod siguro, makakarating din sa kanya. Pero ang gusto ko talaga, magkita kami. Dahil matagal na kami hindi nagkikita. Ang huli namin pagkikita ay nung sa Hong Kong. Mm. Sa Hong Kong, the day before, no, 2 days before his arrest kami nagkita. Kasi may event doon eh. No po. Ang problema, nag-meeting sila. Ay hindi ako kasama sa meeting. Wala ako sa meeting eh. Saan ka nga Ako, no, Attorney Sal? No, hindi nauna ako ka na? nasabihan na may meeting. Kasi Mm. may dinner ba tayo? May meeting. Wala naman sumagot. Basta wala ako sa meeting nila kaya hindi ko alam ang Mm. plano ni Presidente Duterte noon. Kasi kung nalaman ko lang na ang plano niya bumalik, sabihin ko siya, huwag ka muna bumalik, bigyan mo ako ng 2 araw. Mm. Kailangan mag-organisa muna ako ng mga tao. Kailangan 2 milyon na sasalubong sa airport. 2 araw lang Mm. yung delay. Kung nandun ako sa meeting, ang problema, Mm. wala nga ako sa meeting eh. Mga naroon lang, yung mga sila, kung hindi tayo nagkakamali, yung mga abogadong nandun. Mm. Si Miguel Diaz, at si Inday Sara, ewan ko pa yung iba ron. Basta sila lang ang nandun. Mm. Nalaman ko na lang kanyang desisyon. Ang bandang alas 11 na ng gabi. Mm. Wala eh. Gumawa tayo ng kaparaan na, pero sabi sa atin ng kausap ko, paano naman kami makamobilize ng 1 o 2 milyon tao? You're just giving us 3 hours, 4 hours. Mm. Pigilan mo. Kako hindi na natin mapigilan eh. Hinabol ko siya. Alam mo ba, Carlo, hinabol Mm. ko pa siya sa airport ha. Kasi No. originally, sa hapon siya. No po. Biyahe niya. Kaya, dahil iba kaming airlines, katay siya eh. Ako, PAL. Mm. So, ang ginawa ko, pinareho ko na lang para siyempre magkikita pa rin kayo sa airport. Dahil halos pareho ang oras eh, kahit na ibang aeroplano. So, yun ang nung malaman ko. Ang problema, binago. Naging alas Mm. 11. So, nag-rebook na naman ako ng alas 11. Mm. Yung pala, nalaman ko ng bandang alas 11 na, bago na naman. Ginawa namang napakaaga, alas 9 ang dating dyan dito sa Pilipinas. Mm. So, ay wala na. Nire-rebook ko, wala na raw. Wala nang bakante. So, ang ginawa ko, hinabol ko siya sa airport, sa Mm. Hong Kong airport. Sabi ko, kung alas 9 ang alis nito, most likely alas 7, nandun na yun, o earlier pa. Kaya alas 5 pa na madaling araw. Pumunta na ako nung kasama ko si Daniel. Mm. Ay, sus Maria Jose. Pagdating namin doon, nakasakay na ng aeroplano. Maaga yung sakay niya sa aeroplano. Wala na. So, hindi talaga kami nagkausap. Sayang. Hindi kayo Nagkita nagkita, kami Attorney. 2 days before. Kasi ang event is 11, 10 ang event eh. Mm. 10. Nagkita kami sa event. Pero nagkawayan lang kami kasi I was busy. Mm. Pag nagtitiktok ako eh, nagbibigay ako ng mga komentaryo. No. So nagkawayan lang kami. Sabi niya, nandiyan ka pala. Parang gano'n. Sabi ko, kita tayo mamayang gabi. Mm. Pero hindi na kami nagkita eh. Kaya ewan ko kung kailan kami magkikita ulit.
Parang mag-iisang taon na rin, Attorney Sal, no, na hindi kayo nagkita ni FPRRD. Lapit na dahil ano yun, March. March. Ano ba, Pebrero na. Mm. Papasok na ang Pebrero. Kaya mag-iisang taon na. Yan. Kaya nga sayang, Attorney Sal. Pero yeah, inaasahan pa rin natin na magkita kayo ni FPRRD. Magkikita kami. Mm-mm. Whether here or there or elsewhere. Pero wala kayong plano this year, Attorney Sal, na pumunta ulit sa The Hague? Oo, pupunta tayo doon kasi ang visa ko 1 taon eh. So Yeah. meron pa akong September, October, November, December, January, February, March, April, May, June, July. Marami pa tayong may binabalak na tayo na pupunta ulit doon. Yeah. Pero ang pinakamahalaga kasi, Carlo, sayang kasi pupunta ka na kung di mo makausap. Kaya tinitingnan ko pa kung anong diskarte natin para makapasok tayo doon. Pero marami pa yung mga Pilipino doon, Attorney Sal, ha? Siyempre, mag-ano din sila doon. Mag-aabang din sila sa'yo doon. Ay, hindi. Hindi na. Nung pumunta naman ako doon, nakita-kita kami ng mga nag-organize ng mga rally-rally doon. Nakita kami doon. Ayan. In-interview pa nga ako eh. Lumabas nga. Nakapanood nga. Tama. Yan nga, Attorney Sal. At, ang problema talaga, Carlo, how to get inside. Kailangan maging miyembro ka ng pamilya. Kaya iniisip ko talaga, kaya magpa-legally adapt ako? Magpa-legally adapt akong anak niya. papalitan po yung apelido niya, Attorney Sal. Para immediate member of the family na ako. Legally adopted. Yeah,